Huli kabalbon, ayan. So mga kaibigan, sa muli ay ipinakita ni Mayor Magalong ang kanyang kahusayan pagdating sa pag-iimbestiga. Ayan. So alam naman po ninyo ang background, no? Sa military nitong si Mayor Magalong, kaya expected na talagang kapag sila po ay gumalaw, kapag sila ay kumilos, ay mayroon talagang maipakikitang output. Ayan. So, nagpatutsada. Ayan. Nagpatutsada na nga po itong si Mayor Magalong kung ano ang dahilan kung bakit siya nag-resign bilang special advisor on the Independent Commission for Infrastructure. Ayan. So, kumbaga, ay iniisip pa lamang ng tao ay alam na niya kaagad kung ano ang kanyang gagawin. Para bagang ang isip po niya ay wala pong pinagkaiba, no? Kay retired Marine Sergeant Orly Gutesa. Ayan, so kung inyong matatandaan, si Orly Gutesa ay lumabas po sa Senado at ibinulgar po niya, no, ang katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control project, kung saan ay binanggit po niya ang pangalang Martin Romualdez na isa sa mga dinadalhan nila ng limpak-limpak na salapi. Therefore, during the Senate Blue Ribbon Committee hearing, siya po ay inimbitahan at pinapunta po ni DOJ Secretary sa kanyang opisina nang sa gayon po ay ma-process po ang protection sa kanya. Pero nung araw na sila ay magkikita ni DOJ Secretary, hindi na po siya nagpunta doon. Ano ang dahilan? Alam na po niya ang mangyayari. Yan. Marines are, you know, trained sa mga ganyang estratehiya. Kakaiba po yan at hindi po yan kapareho ng, alam nyo na, kung sino yung dating hepe, yung hepe, basta ganun. Hindi yan kagaya ng mga ganung, itago na lamang natin sa pangalang diwata. Na nababayaran, naiimpluwensyahan, nauuto. Okay? Dahil kapag ikaw po ay isang miyembro ng Philippine Marines, nakatatak na po sa kanilang puso, sa kanilang isipan, na pinasok nila ang ganitong trabaho dahil ang bayan, ang kanilang ipinagtatanggol, ang bansa, ang kanilang pinoprotektahan, at syempre, ang mga Pilipino. Hindi po sila maaaring maimpluwensyahan, mabayaran, o mauto man lamang ng kahit sinong opisyal ng pamahalaan, kahit na ng Pangulo. So, napakaganda po, 'di ba, ng kanilang paninindigan. Hindi po katulad noong, ay nako, sinasabi ko sa inyo, diwata. Anyway, mga kaibigan, kilala ko po ang isang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure, si Rosana Fajardo. Ayan. Siya po ay isa sa pinakamataas ang posisyon sa SGV and Company. Okay? Bakit ko po alam at bakit ko po siya kilala? Nakita ko na po ba siya? Yes. Because if you look at my profile, nagtrabaho po ako bilang Director 2 sa SGV and Company. And Rosana Fajardo was my boss. So, alam ko po ang trabaho, serbisyo na ibinibigay ng SGV and Company pagdating po sa pag-audit, sa accounting, etc. etc. So, questionable yung hindi ko alam, no? Ayaw ko magsalita. But anyway, kilala ko po siya. Mahusay,
matalino, talaga namang merong maipagmamalaking mga achievements. Eto na nga mga kaibigan, sa aking mga naunang video, sinasabi ko sa inyo, napakatino, mahusay na leader, mahusay na pinuno. At kapag binigyan mo ng mandato o trabaho, itong si Mayor Benji Magalong ay talaga namang gagawa at gagawa ito ng paraan upang gawin ang iniatang sa kanyang trabaho. Kagaya po ng paninindigan ni Sergeant Orly Gutesa. By hook or by crook, siya po ay magtatrabaho. So, ginawa po niya ang kanyang tungkulin bilang special advisor. And sa araw na sa linggo o sa ilang linggo na kanyang pagiging special advisor, at nakita naman po natin kung paano niya sinusuyod yung iba't ibang lugar na kung saan ay involved, na kung saan ay mayroong mga flood control projects or infrastructure projects. Sinuyod niya. Sabi ko nga doon sa aking nakaraang video, hindi yan ang gusto ng Pangulo, Mayor Magalong. Kasi kung ganyan po ang iyong ginagawa, hanapin, tuklasin ang lahat ng sinumang involved sa maanumalyang flood control projects na ito, imbestigahan ang dapat maimbestigahan, hindi ka magtatagal dyan sa posisyon na yan. Because the Independent Commission for Infrastructure was born to please the people. Ayan. So, isinilang lamang po yan dahil para masabi po ng maraming Pilipino na pinagbigyan ng Pangulo ang maraming Pilipino na pag-aralan, imbestigahan ang flood control projects. Deep inside, ang goal ay para lituhin lamang ang mga Pilipino. Ang goal ay para sabihin lamang sa maraming Pilipino na, hey, ang Pangulo nagtatrabaho. Talaga namang sinisikap nitong resolbahin ang anomalya sa DPWH. He's doing this for the Filipino people. Pero ang katotohanan, binuo po ito para mas lalong maguluhan, malito ang maraming Pilipino, at sa bandang huli wala nang makasuhan kundi ang mga contractors. Siyempre gagawa po sila ng paraan para yung mga nasa gobyerno, nasa DPWH na involved ay mapawalang sala. Gagawa sila ng paraan para yung mga kongresista na involved ay hindi na po mabanggit sa mga susunod na mga hearings. So gagawa po sila yan ng mga paraan upang linisin ang pangalan ng DPWH at ng mga kongresistang involved sa flood control projects. So pansinin ninyo mga kaibigan, sinabi na po, umamin na po si Senator Grace po, no? Siya po yung counterpart ni Zaldico sa Kongreso, no, pagdating po sa appropriations. So inamin po niya na lahat daw ng senador ay naglalagay ng insertion sa budget. Okay, hindi po ito tama, pero nakaugalian na para bagang normal. 'Di ba? So ibig sabihin, ang pahayag na ito ni Senator Grace po, walang ligtas. Lahat ay may kasalanan. So kung lahat pala ay may kasalanan, ikukulong ba silang lahat? Kakasuhan ba silang lahat? Hindi. Dahil magugulo ang gobyerno. 'Di ba? So kakasuhan lamang sino lamang yung dapat makasuhan, kasi pag kinasuhan itong mga congressman na ito, madadamay si Zaldico, madadamay si Martin Romualdez. So hindi mo rin pwedeng kasuhan si Martin Romualdez lamang. Hindi rin pwedeng kasuhan si Zaldico lamang kasi hindi naman papayag yun. So damay-damay yun.
So, sa bandang huli, dapat walang senador, walang congressman na makukulong o makakasuhan o kahit malagay man lamang sa hot seat ang kanilang pangalan. Eto na nga, lumabas sa Senado si Orly Gutesa at nabanggit po ang pangalan ni Martin Romualdez. Ayon kay Gutesa, madalas siyang magdala ng pera kay Martin Romualdez. Okay? The same day mga kaibigan na inimbitahan po ang isa pang witness, isa pang engineer, na kung saan ay itinuro naman ang involvement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. O di ba, umaakyat na papunta na sa Pangulo. So dahil sa mga revelasyon na ito, mga kaibigan, no, dahil sa revelasyon ni Gutesa, revelasyon ni Bernardo, matataas na opisyal na 'yon. So, katakataka nag-resign si Mayor Benji Magalong. Bakit siya nag-resign? Dahil sa kanyang kahusayan, kagalingan, mga kaibigan, kahit na po walang opisina, ayan, sabi po niya, walang, ito, sa totoo lang, binuo daw ang Independent Commission for Infrastructure ng walang opisina. Wala po silang mga staff, wala silang mga tao na mauutusan, walang computer, walang opisina, wala ring pondo, o wala ring budget para sa kanila. So, gumagawa sila ng investigasyon, pero hanggang ganun lamang, hanggang visitation lamang sa mga lugar na yon. Because there's no money at wala po silang kakayahan o they are not authorized. They are not authorized to endorse kung ano po yung kanilang naimbestigahan o nalaman. Useless. 'Di ba? Useless lamang po yung pagkakabuo ng Independent Commission. Kasi wala po doon sa kanilang charter kung sila ba ay maaaring magrekomenda na kasuhan ang mga opisyal na kanilang matutuklasan o malalamang involved sa anomalya sa flood control projects. So, ayon po sa isang abogado, walang opisina. So, paano sila magpupulong? Paano sila magbe-brainstorm? Paano nila pag-uusapan kung ano-anong yung mga strategy na gagawin nila, mga technique na gagawin nila? Yan, wala pong opisina. Pangalawa, wala po silang staff. Wala po silang staff na kung saan ay maaari nilang mautusan sa maliliit na mga detalye, maliliit na mga aspeto ng kanilang ginagawang investigasyon. Ni cameraman, wala. Dahil wala nga pong pondo na magagamit nila to hire ng kahit isang staff bawat member. So eto na nga. Nung una mga kaibigan, nabanggit ni Attorney Claire Castro na ang tungkulin ni Mayor Magalong ay magiging isa sa mga lead investigator. So, ginawa talaga ni kahit walang pondo, ginawa talaga ni Mayor Magalong yung kanyang tungkulin. Kahit wala pong pondo, nakagawa siya ng paraan. O, di ba? Nakagawa siya ng paraan kasi every time na ito kasi maganda kasi yung naging performance ni Mayor Magalong. Iginagalang siya sa kanya ng mga kapulisan. Bakit? Kasi mataas po yung naging posisyon niya. Bukod po sa pagiging mataas, kilala siya sa pagiging matino, maayos. So, syempre, may mga intelligence po yan na kahit hindi po bayad, dahil tinutulungan na lamang po siya. Which is, yun yung bawal, yun yung dapat na hindi mangyari. Dapat walang makuhang impormasyon, dapat walang malaman, walang matuklasan si Mayor Magalong. Yun yung purpose niya doon. At dahil nga, sa kahusayan ni Mayor Magalong, taliwas na yun sa tunay na adhikain ng Independent Commission. Sa tunay po na dahilan kung bakit binuo yung Independent Commission na yan. So, para lang ipakita sa tao na kunyari galit ang Pangulo, kunyari pinaiimbestigahan, kunyari seryoso ang Pangulo, pero hanggang visitation lamang talaga yung kanilang gagawin dapat. Pero hindi po yun pwede at hindi yun maaari kay Magalong. Siyempre dahil nga kilala pa rin siya at ginagalang pa rin siya ng kanyang mga kabaro sa military, siyempre nakakakuha siya ng mga lead, mga impormasyon.
na kung saan ay maaari, no, na makapagturo kung sino talaga ang nasa likod ng anomalya. Okay, ang paliwanag ng Malacanang, dahil daw baka daw conflict of interest. Ayaw naman daw ng Malacanang na mag-focus si Magalong sa pagiging special advisor at mapabayaan daw yung kanyang mga constituents sa Baguio City dahil nga mayor nga siya. So baka maapektuhan yung kanyang tungkulin bilang mayor, pinag-aaralan kung ano man yung maaaring sabihin natin magiging conflict. Okay? So pinag-aaralan kung ano man yung magiging conflict. So pero hindi po 'yun ang totoo. Ayon sa isang abogado, ayan, wala pong pondo para sa kanila. Hindi sila pwedeng mag-hire ng mga tao. Wala rin po silang opisina. How they convene? Paano sila magko-convene sa isang pagpupulong, sa brainstorming, ganyan? Paano 'yun? Paano sila magko-convene? Wala nga silang opisina. So parang nagme-message lang sila, chat lang sila. Oy, punta tayo dito sa Batangas. Punta tayo sa Davao. Yun lang. So, yung sinasabi rito, not literally pondo. No, not literally pondo na wala. May pondo po yan, pero yung pondo po nila ay nakalaan lamang sa kanilang mga personal na posisyon. Pero yung sasabihin po na pondo na magagamit nila, for example, mag-hire ng investigator, kasama po nila na sa lahat ng kanilang pupuntahan, mag-hire po ng kanilang mga cameraman, ganyan, hindi po kasama sa budget. Oo, wala pong budget na ibinigay sa kanila. So talagang binuo lamang talaga siya, parang pakitang tao. Okay? Binuo lamang talaga siya na parang pakitang tao na wala po talagang clear direction. Kasi yung tao, uto-uto rin naman yung iba. Well, anyway, yung mga uto-uto lang naman, yung mga anti Duterte lang naman, yung mga yun ang uto-uto. Kasi yung mga anti Duterte, ewan ko ba, naniniwala ka agad yung anti Duterte si Richard Heydarian, ayan. Uto-uto rin yun eh. Tingnan nyo. So, yung mga yun, tuwan-tuwa, akala nila nag-iimbestiga. Kasi nga bobo. So, walang pondo. Pero may mga sahod yan sila. So, knowing, no, si Ma'am Rosana Pajardo, papayag ba yun? Na wala siyang sahod? Diyos ko po, magkano ang sahod niya guys sa SGBN company pa lang? Magkano ang sahod ng isang managing partner? Eto na nga mga kaibigan, pag-usapan natin, ang dahilan nila, conflict of interest. So kung conflict of interest pala guys, bakit ang naiisip nilang ipalit kay Mayor Magalong, si Mayor din? Si Mayor Vico Soto. 'Di ba? So kung si Mayor Vico Soto yung ipapalit, di ibig sabihin, ganun din, may conflict of interest din yun. Mayor din siya Mas magkakaroon pa nga ng conflict of interest kasi si Mayor Vico Soto, naku. Anyway, if you naniniwala ba kayo na magiging patas si Mayor Vico Soto kung sakaling siya ay papalit kay Mayor Magalong? So, ayun. Panoorin din ninyo guys noong September 13, yung announcement ni Attorney Claire Castro kung ano yung magiging tungkulin ni Mayor Benji Magalong, kung ano yung tungkulin niya. Okay, September 13. And then yung sumunod niya, yung nag-resign na po si Mayor Magalong, September 25 yata yun, no? September 25, meron uli siyang announcement.
So sabi niya, hindi raw kasama sa tungkulin ni Mayor Magalong yung investigative. Samantalang kababanggit lang niya, noong September 13, kasama sa tungkulin kasama sa tungkulin ni Mayor Magalong yung investigative. O ano ba talaga, Ante Claire? 'Di ba? Ang gulo talaga ni Ante Claire. Tapos dito na sa binaran ni Mayor Benji Magalong. So sabi ni Mayor Benji Magalong, nandyan na yung nandyan na yung ebidensya eh. O, 'di ba? So ibig sabihin, klaro na binuo yung independent commission para kunyari merong investigasyon na ginagawa. So, yun lang guys, no? Kung tama ba ang aking naiisip at kung agree kayo na si Mayor Vico Soto yung ipalit, kailangan natin dito ng mainit-init na talakayan. Ayan. So, syempre, kailangan ko ng inyong mga opinion din, no? Whether you are pro or anti-Duterte, this is not the case, no? Ito po ay tungkol na sa flood control projects na involved na po ang kahit sino. So, yun lang and good morning, happy Monday.